At pa nga issue guys mga CFD sa mga membro, sa mga pari, sa Romanong Katoliko. Dagan sa akusasyon guys bahin kay Ellen White. Una, si Ellen White kuno mao ang founder sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist guys, dili mag-deny nga si Ellen White siya ang founder sa ngalan nga Seventh-day Adventist. Pero dili siya ang magtutukod sa church nga ginganlan niya og Seventh-day Adventist. Ang nagtukod sa iglesia nga ginganlan ni Ellen White og Seventh Adventist mao si Jesus Christ naa sa Matthew chapter 16 verse 18. Kini nga itong mga higala nga mga sulpot ba, particularly kini nga ito ang direksyonan karon nga usa sa mga defensor sa Seventh-day Adventist. Bisag unsa na lang yun ang ilang intawong ipalusot. Sa una, sige sila panghambog nga wala mo sila gi-claim nga sila ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Gani ginalitok pa na sa ilang mga pastoy. Pero karon tanawa, di ba? O claim na pod. Oh, pero nagingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha ka na magkamanaglahing butang. Angkon gani ka dapat imuha nang gitawag og pamatud-an. And at the same time kung pamatud-an man gud nimo, dapat mag-provide kag evidence nga tama ang imong interpretation or ang imong claim. Kaya dili pwede nga igo lang ka mag-angkon niya, wala kay supporting evidence sa paghatag og proof sa imong gitawag og gi-claim. Pero dili na mo itong issue. Ang atong issue kining iyahang tawag kining gisulti karon nga duha ka punto. Number one, si Ellen G. White daw kuno dili daw kuno ang founder sa Iglesia Adventista. Dili daw kuno siya ang founder. Founder lang daw lamang siya sa pangalan. Ikaduha, tawag ining si Kristo daw kuno ang founder sa Seventh-day Adventist. Ang pangutana tinuod ba kana dili man na mo nabutang sa kasaysayan. Ay gyud pag-create lagi inyo halaging history. Nga naman kay even gani ang inyong libro kanang 27 fundamental doctrines sa gitawag og Seventh-day Adventist ug katong what people need to know, ni angkon mo nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Ellen G. White. Magbitaw nga ang gisulti sa inyo ang libro What People Need to Know nga Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist. Wala mag-ingon nga one of the creator of the name of the Seventh-day Adventist. No, wala ang-ingon. Pero tinuod nga one of the creator siya. Nga naman kay ang Seventh-day Adventist kanang pulo nga Seventh-day Adventist Church. Dili naman kasi Ellen G. White ang nagbuot ana. Kung dili apil man tong kauban niya nga mga Amerikano, iyang bana Joseph Bates og si tawag ining J.N. Andrews. Unya nga nung nagawas man na nga name nga Seventh-day Adventist tungod sa pagka-influence ni Joseph Bates kang tawag ining Thomas Preble wala ko masayop nga usa ka Seventh-day Baptist pastor nga naka-influence kay Joseph Bates. So, Joseph Bates mo po'y nag-present dito sa iyang mga kauban, si Ellen G. White, James White kay iyang bana ug si J.N. Andrews, ug ilahan nang gi-approve ni atong May 21 1803 mo nang diha gisagop ang pangalan nga Seventh-day Adventist. Ayon lang nga si Ellen G. White ra naghimo. No, dili na mao. Opat ang naghimo ang ngalana, dili kay si Ellen G. White ra. And the second point, ang pagpangalan nga Seventh-day Adventist gi-refer na sa usa ka institusyon nga natukod ni adtong 1863. Mo nang gisulti sa yung kasaysayan. Dili na refer sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kalayo bas tinae nga ang 1863 inyong ipahay dito sa 33 AD? So sige look in town. Ayaw ninyo ilara ang tao ba? Kanang inyong pagsulti nga kadulong dito sa tawag anang kang Kristo mo ng St. Matthew chapter 16 verse 18. Inilad ba na? Ano ba? Ayaw ninyo ilara ang gitawag og tao. Ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Subala pa na ganun sa Kristo, et forte inferi non prevalebant adversia. Even the gates of hell shall not prevail against it. So buti pasabot ka ng mong iglesia na mawa from the 1st century AD until now. Even sa pag-abot ni Ellen G. White na anang mong iglesia. Nga naman, hindi man baka ko ng Kristo nga, di mabungkag ng mong simbahan na. Di man baka ko ng Kristo nga ingon niya, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot, existido ka ng maong itong iglesia. So piki ng 1863. Nga naman, kay before 1863, kini si Ellen G. White o iyang mga barkadang mga Amerikano, gikan siya sa pundok ni William Miller, kini Millerites Movement. Nga, pagkapalpak ni William Miller, kay muabot to si Kristo October 1844 rather, nyawaman moabot. So ang nahitabo, pating ulawan nila. Mo tigitaw great disappointment. So ang nahitabo is nagkatibulag sila og nagtupot sa nag-ilang kaugalingong pundok. Ayun ninyo ingno nga mao nang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18.
ay pag ipakaulawan ninyo yung kagalingon na makakramo atubangan sa kitong mga tao. The more mo nga mamakak, the more mo nga tawag ining maulawan sa mga tao. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.